Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat, Panginoon, dahil bagamat masamang panahon, inayos mo, Lord God, inayaan mo na makarating po ang mga kapatiran ng ligtas at maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa mga pagdulog na mga panalangin na tinutugon mo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkakalog mo sa bawat araw, Panginoon, na kami naglalakbay sa mundong ito, Lord God, habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. Salamat sa pagtawid mo sa amin, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Lord God, sa mga kagalingan, Lord God, ay pinagkaloob mo, Lord. Salamat, Lord God, at meron po kaming napagsasaluhan sa aming hapagkainan, Lord God. Sa bawat magising po kami, Lord God, taglay pa po namin ang hininga ng buhay na hiram na galing po sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil ang biyaya mo, Panginoon, ay patuloy na kumakalinga sa amin. Patuloy, Panginoon, na pinapakinabangan ng aming mga kaluluwa. Hayaan mo, O Diyos, Lord God, na mamulat nawa ang mata ng aming pananampalataya. Ano ba ang maaari po namin isukli sa iyo? Ano ba ang maaari po namin dapat gawin habang naghihintay po kami sa iyong muling pagdating? Turuan mo kami sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. We have just scratched, Lord God, the fourth dimension last Sunday. Tulungan mo kami na mas lumawak ito, maunawaan po namin. Dahil naniniwala ko, Panginoon, napakahalaga na maunawaan po namin ito because it will spell, Lord God, the difference kung saan pupunta ang aming kaluluwa. Matapos po namin itong matalakay nawa, Lord God, magkaroon kami ng tamang pangunawa. Bakit po kami narito sa lugar na ito? Bakit po kami dumadalo sa mga gawain na katulad po nito? At pag nagkaroon po kami ng tamang pangunawa, turuan din mo po kami na pumilos ng tama. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot dalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At Romans 8:14, katapos Genesis chapter 3 verse 24. Sabi po dito, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Punta rin naman tayo sa Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Panginoon, iniyuyok ko po namin ang aming ulo bilang pagbibigay pamitagan at bilang pagpapakumbaba na wala po kaming alam. Maliban, ikaw po ay mangusap sa umagang ito at pagkainin mo kami ng tinapay ng buhay na galing sa iyo, Lord God. Hindi po makikinabang ang aming mga kaluluwa. Kaya turuan mo kami, Panginoon. Ikaw maghimay muli ng tinapay ng buhay. Hayaan mo, O Diyos, na maiunat po namin ang aming mga kamay doon sa punong kahoy ng buhay, ang Panginoong Kristo Jesus na siyang tinapay ng buhay. At kami po ay mabusog, ang aming kaluluwa ay lumakas, kami po ay tumibay sa pananampalataya at magkaroon ng kasiglahan, magkaroon kami ng tamang perspective sa buhay habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samadalangin ng lahat ng mga banal ay muling magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo maaari na pong makaupo. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Noong linggo ay sabi ko kay Brother Leo, mauna na ako, Brother Leo. Tapos kinakapa ko yung aking katawan kasi baka hindi naniniwala. Sabi ko, kapain mo yung aking katawan, Brother Leo. Ang kinapa niya, alam ko nakapa niya na nalalamig yung aking katawan. At ako po'y dumiretso na po, pasensya na po kayo, dumiretso na po ako at nahiga. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Siguro mga ilang sandali lang, nakabangon na ako at nakasama ko pa ang aking pamilya na nakakain, mga kapatid.
At nakalabas din po kami mga alas 5 siguro. Kasi wala ng kaming abasto. So nakabili pa kami ng konti. Mga kapatid na aming abasto for the week. Kaya salamat sa Panginoon. Tunay na napakabuti niya. Mga kapatid, tunay na napakabuti niya. Si Sister Joy din, nagkaroon din siya ng general check-up mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Yung kinakatakutan niya ay hindi ganon mga kapatid. So may konti lang na kailangan na kontrolin doon sa kanyang diet. Pero salamat sa Panginoon, napakabuti niya talaga. Last Sunday, alam niyo naman na 9:30 o 10 sumakit ng ulo ko, hindi na ako ng Sabado hindi na ako nagkapatuloy. Pagkisip ko ng umaga, sakit pa rin ang ulo ko. Kahit anong gawin ko, parang hindi ako makakonsentrate mga kapatid. So kung ano yung nabasa ko, nalaman ko, natutunan ko for the years, mga kapatid, being message believer, yun po ang dinala natin. Sabi ko, nung ako'y mag-closing prayer na, sabi, kulang ako. Pero nung tinitignan ko yung, pinipprepare ko yung video for uploading, hindi rin naman pala tayo sinalat ng linggo. Ang dami rin palang binigay ng Panginoon na ako nabigla rin ako dahil di ko akalain na ganon. Sabi ko kay Sister J, akala ko parang walang laman yung mensahe ng linggo. Kaya nasabi ko, kulang ako. Pero nung i-upload ko na, siyempre panonorin ko muna ulit. Kaya ang dami pala binigay ng Panginoon doon para sa atin mga kapatid. Pero kulang pa rin yun. Kaya magpapatuloy pa tayo, parang part 2 ito, baka abutin pa tayo ng part 3. Kasi napakahalaga nito mga kapatid. Kung hindi natin ito maunawaan, hindi natin maunawaan bakit tayo narito. We will not act accordingly. We will not go here mga kapatid. We will go here na iba yung priorities natin. We will go here na iba yung nasa isip natin. We will go here mga kapatid na baka kuminsan blanco pa yung isip natin at hindi natin alam ang ating ginagawa. Kaya kailangan maunawaan natin itong fourth dimension, mga kapatid. Ano ba talagang nangyayari dito? Mamaya balikan natin yung tungkol sa transmission na illustration. Pero gusto ko munang makita po natin, mga kapatid, na doon sa paumpisa, ever since na nag-umpisa tayo dito, nakita natin na ang Diyos ay liwanag na hindi malapitan. 1 Timothy chapter 6, verse 16. Mga kapatid, at doon pa lang sa Genesis chapter 1, verse 3, iniwalay na ng Diyos yung kanyang sarili sa kadiliman. Nasusundan po natin mga kapatid. At sabi ng ating mensahero, yung liwanag na yon ay hindi liwanag na natural. Galing sa araw. Ang liwanag na yon ay si Kristo mismo. Mga kapatid, siya yung logos, siya yung salita, siya yung Chokani word na lumabas mula doon sa Diyos, mga kapatid, na liwanag at doon nanahan ang buong kapuspusan ng Diyos. Mga kapatid, na kung tawagin ay kenos. So doon nagkenos ang Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, ibinuhos niya ang kanyang buong sarili doon at ang logos at siya ay nagigisa. Mga kapatid, you cannot separate, mga kapatid, the logos from God. Even Jesus Christ, as the body of God, you cannot separate that. They are one whole unit, mga kapatid. Hindi maghihiwalay yan. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang consummation, mga kapatid, ng plano ng Diyos. So, pag pinaghiwalay mo yan, doon nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Ngayon, nung bumagsak si Adan at Eva, dahil nakinig sila, mga kapatid, doon sa pagsisinungaling ng kaaway, yung liwanag na yon, banayad Bagamat hindi ito malapitan, ang sinasabing hindi makalapit yan ay yung kadiliman. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay anak ng Diyos, Adan at Eva, kasama nila ang Diyos. So the light is glowing, mga kapatid, it's not a heat. Hindi ka makakaramdam na ito nakakapaso, nasisilaw, naiinitan, banayad. Kasama nila ang Diyos. So yung glow ng light na yon, mga kapatid, na nag-emanate sa Diyos, nagtra-transfer doon sa tao na nakapaligid sa Kanya. So kung ano yung glow ng Diyos, ganoon din ang glow nila. That's the covering of man in the beginning. Yung chopa niya, mga kapatid, ay nag-glow. It's a light.
Yun ang ating damit, mga kapatid. Yun ang damit ng tao sa panahon na yun. It's glowing. It's magnificent. Ang gandang tignan. Hindi may describe. Mga kapatid, hindi kayo describe ng dila ng tao, pero yun ang damit ng tao. Is glowing, mga kapatid. Ang ganda. Hindi nakakasilaw, mga kapatid. Banayad, magandang tignan. Sinong gustong manood ng sunrise? But everybody wants to watch sunset. Tama ba? Pupunta pa nga sila sa Manila Bay para manood ng sunset, mga kapatid, dahil doon maganda yung paglubog ng araw. Bakit? Hindi masakit sa mata. It's glowing. Ganon din po, mga kapatid, kabanayad yung liwanag ng Diyos. Pero nung nahulog si Adan at Eva sa kasalanan, mga kapatid, yung glowing covering na yon, yung chopari na yon, yung imahe ng Diyos na yon, mga kapatid, nawala sa kanila. At nung nawala sa kanila, yung glow, naging consuming fire. Hindi na sila makalapit. Inapoy sila. Naglagay, mga kapatid, ng dalawang cherubim na nagwawasiwas, mga kapatid, ng kanilang tabak na nag-aapoy. At alalahanin natin, sabi ng ating banal na kasulatan, God is a consuming fire. Nagkaroon ng threshold. Yung kadiliman, totally hindi makalapit dahil pag ito'y lumapit doon sa liwanag, it will be consumed. So nagkaroon ng boundary. Yung boundary na yon, mga kapatid, makikita po natin na hindi yan matatawid ni Satanas, din ng Diablo, ng kasamaan. They will be consumed. Mga kapatid. Pero yung mga messenger ng Diyos, tulad ni Michael, tulad ni Gabriel, kaya nilang mag-penetrate para makapunta sa atin. Nakapunta sila kay Maria, nakapunta sila kay Daniel, at si Michael, mga kapatid, nakapag-penetrate doon sa Daniel chapter 10, mga kapatid, upang tulungan si Gabriel dahil hinarang siya ng prinsipe ng Persia. Nasusundan po natin, mga kapatid. Merong tayong 7 dimension. Doon sa 7 dimension, yung unang 4, doon tayo nabubuhay. Mga kapatid, light, time, matter, and science. Pero doon sa science, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, just above it, the Holy Spirit and the angels move. Just above it. Nagbigay siya, 7 yung dimension, sabi niya. Pero nagbigay pa siya ng critical input na between, mga kapatid, paradise and science, mga kapatid, 4th dimension, meron pa ditong ginagalawan. It's not hell and it's not paradise. Just above the 4th dimension. Nandoon, kumikilos doon, mga kapatid, ang Holy Spirit, kumikilos doon ang mga anghel. Mabuti nandito si Brother Romel. Yun ang broadcast system ni Brother. Galing ka sa radyo na. Ang radyo ay nagpo-broadcast. Pag nag-broadcast to, mga kapatid, balikan nga natin, sandali lang ha. Para unawa natin ang pag-broadcast, mga kapatid. Alam ni Brother Romel to kasi galing na radio station. IC. Dito. So, mga kapatid, ito yung una. Kunwari nagsalita ako, everything that comes out, yung salita ko, yung kilos ko, mga kapatid, will create a wave. And that wave is analog. Kung tawagin yan analog, mga kapatid. Now, pwede naman itong matanggap ninyo direkta, analog mechanical to your ear, masasagap nyo na. So, direkta yan na pag-transmit. Pero kung malayuan, gagamit ng transmitter. Pag gagamit ng transmitter, mga kapatid, kailangan mo ng, pag ako'y nagsalita, kailangan may ma-produce na carrier wave. Yung carrier wave na yun, mga kapatid, doon isusulat yung analog. Yung sinalita ko, i-encode doon. Parang computer, i-encode mo doon sa carrier wave na yun. Na ginawa ng oscillating, ng oscillating carrier, mga kapatid, circuit. Pagkatapos na makagawa ng carrier wave, mga kapatid, yung modulator, another system na nandoon sa, let's say, cellphone mo, mga kapatid, i-encode niya, mga kapatid, yung tinig ko doon sa carrier wave na ginawa ng oscillating circuit. Now, pwede na itong i-transmit. Para ma-transmit mo ito, kailangan mo ng antenna transmitter.
So yan, pag itinranslate yan, in the form na yan ng electromagnetic wave. Yung analog, naging electromagnetic wave, mga kapatid, at ito ay darating doon sa receiver, antenna, si radio, kaya nga may antenna yung radyo natin, napansin niya. Pagdating doon sa radyo, mga kapatid, na-receive ng radyo, because radio is a receiver, meron itong demodulation. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung signal, ibabalik niya doon sa dati, mga kapatid, na anyo nito, at pagkatapos ilalabas niya. Kaya maririnig doon sa radyo, kung ano yung sinalita, ilang milya, mga kapatid, ay yun din ang maririnig mo doon sa radyo mo. Nasundan mo natin, demodulation ang tawag na doon nung pagdating doon sa radyo. Minodulate, mga kapatid, para may matransmit, pero pagdating sa radyo, mga kapatid, i-receive ito, at hindi demodulation naman ang ginagawa ng radyo, ibinabalik sa dating anyo nito. Yung tinig ko, yun ang maririnig ninyo, mga kapatid. So, kailangan mo ng antenna, receiving antenna, mga kapatid, at doon sa sistema ng radyo, may demodulation system para maibalik sa dating anyo yung boses ko, mga kapatid. Nasusundan ko natin. So, kung merong nangyaring distortion, wala sa channel, hindi mo maririnig yung boses ko. Ano yung channel ng DWIC? Ano? DWIC. 6. DCRH. Anong channel ng DCRH? Radyo na. AM. AM ka ba? May channel yun. 760 yata. Meron nagkakamali. Sabi natin 760. Kung nilagay mo yan sa 780, hindi mo marireceive yung tinig ko dahil ang maririnig mo static. So, distorted. So, kailangan nakatune in nga. Tama yung channel mo, mga kapatid, para yung radyo, ma-receive niya yung signal at may bato at marinig mo yung tinig ko na kunwari, nagsalita ako, naroon ako kina Sister Leslie at dito mo tinanggap yung tinig ko. Okay. So, yun yung process. That's the whole process, mga kapatid. Nang sabi ni Brother Branham, just above science, fourth dimension, nandoon yung mga anghel at ang banal na Espiritu Santo. Just below science, fourth dimension, nandoon naman yung mga demonyo. Now, we have to go to Daniel chapter 10, verse 12 to 14, para makita natin ano yung nangyari. Nanalangin si Daniel, humihingi na, dahil alam natin sa chapter 9, mga kapatid, nandoon yung 70 days of Daniel. So, nang may pinaliwanag dito sa kanya, nagkaroon siya ng kaunawaan, nalungkot siya, nabagabag siya, at nanalangin siya, at ang Diyos nagpadala ng mensahero, mga kapatid, para bigyan pa ng ginaw ito. Pero nahadlangan, mga kapatid, yung pinadalang mensahero ng 21 days. Sinong humarang? Ang Prince of Persia. Sino ang namamayagpag na kaharian ng panahon na yon? Persia. Napansin niyo? Si kumukontrol sa kapangyarihan ng bansa na namamayagpag, tutulungan tayo ng Panginoon, ay walang iba kundi, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diablo. Nakakatakot, ano? Kaya nung nagpalit, mga kapatid, to Greece, sabi, mga kapatid ni Gabriel, ang susunod ay Greece. Sabi niya, yan. Kikita niyo yan sa chapter 10, mababasa niyo. Basahin niyo na lang. Pero tignan niyo rito, mga kapatid. Sa verse 12, but the prince of the kingdom of Persia withstood me. Okay na rin yan. 120 days, that's 21 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. There's a place there. Tipo, walang kaharian ang Diablo. Ang Diyos may trono, meron siyang korona, meron siyang dumi, meron siyang tirahan. Ang Diablo wala. Si, tawag nga sa kanya, Akyat Panahog eh. Kaya pag tinawag kayo, Akyat Panahog. Mag-ingat kayo, mga kapatid. So, tawag sa kanya, Akyat Panahog, mga kapatid, dahil meron pa rin siyang access. Binigyan pa rin siya ng access, makikita natin yan sa Job chapter 1 para i-present niya ang kanyang sarili sa Diyos. Job chapter 1, makikita natin yan sa Hope, mga kapatid. At dito, sa mundong ito, mga kapatid, nakita natin na nag-offer siya sa Panginoon. Sambahin mo ako, bibigay ko sa iyo lahat ito. Sabi niya, di ba? Pinakita niya yung mundo at ang kaluwalhatian ng mundong ito, hindi naman niya pag-aari, pero inaantin niya. So, nandito siya. Kaya niyang mag-penetrate dito. At sabi ng Ephesians chapter 2, yung nabasa natin noong nakarang linggo, he is the prince of the air. Nakakatakot, di ba? Yung wave is like an air.
yung electromagnetic wave. Pwede niya itong sakyan. So paano mga kapatid niya, kaya sabi ko mga kapatid, napakahalaga ito because God is transmitting. Tama? Parang broadcast station, mga kapatid, yung above fourth dimension. Doon nagbo-broadcast mga kapatid ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Romans 8:14, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Banal na Espiritu. Pero tandaan natin, pag gumabay ang Banal na Espiritu, mahinang tinig. Kung hindi ka makikinig, hindi mo maririnig. Naalala natin, mga kapatid, si Elijah? Hindi niya marinig kasi napakahina yung tinig. Pero dito mga kapatid, sa side ng Diablo, may broadcast system din siya. At ang ginagamit niya, higit sa lahat, ang science. Nasabi ni Brother Branham, radio and television, sabi niya, is fourth dimension. Because during this time, yun ang namamayagpag na sistema ng komunikasyon. Television at radio. Wala pang computer noon, dinedevelop pa lang, mga kapatid. Ang meron noon yung Citizens Band radio, yung two-way radio. Saka yung walkie-talkie, meron na mga kapatid. Ang computer, dinedevelop pa noon. Wala pang wifi, wala pang bluetooth, wala pang infrared. Ano pa? May telepono na, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, idinugtong daw siya doon. Radio, television, and ether. E-T-H-E-R. Ether, mga kapatid, akala noon, in the 18th century, 19th century na, ito yung highway na dinadaanan ng electromagnetic wave. Hindi nakikita na highway, dyan daw dumadaan, mga kapatid, yung electromagnetic wave para ito ay mag-move from one place to another. Pero in the 20th century, napabulaanan ito, mga kapatid, ni Einstein, hindi pala ito totoo. Kasi yung electromagnetic wave, self-propagating. Hindi niya kailangan ng kalye para ito ay kumilos. Ang electromagnetic wave, mga kapatid, ay nagpa-vibrate. Continuous ang vibration ito habang ito ay umuusad. Yung wave, pag umusad, pag wala ng hangin, nawawala. Pero itong electromagnetic wave, tuloy-tuloy. Kasi pag ito ay humihinto, natutuloy ulit. So hindi natatapos. Kaya nga yung sikat ng bituin, nakikita natin dito. That's electromagnetic wave. Nasusundan mo na yan. Ikita nyo yung microphone. So this is the cloud. This is the star. Pag natakpan ng cloud, yung transmission, nag-distort. Hindi mo makita. Nasusundan mo natin. Pero kung walang distortion, mga kapatid, kitang-kita mo yung takbo ng electromagnetic wave, yung light, kita mo dito sa kanya. Nasusundan mo natin, mga kapatid. Pakinggan yung may explanation, kasi yung transmission na nangyayari, mga kapatid, kailangan makita natin ito. God is transmitting to preaching the Word of God, to prayers, mga kapatid, pag may nananalangin, pwedeng gamitin ng Diyos ang labi, mga kapatid, ng nananalangin para mag-transmit siya ng mensahe sa nakikinig at nananalangin. Pag nananalangin si Brother Leo, pwedeng gamitin ng Diyos ang tinig niya nang hindi natin alam, hindi rin niya alam, na ginagamit na pala ng Diyos yung kanyang labi upang magbigay siya, mag-transmit siya ng mensahe na pakikinabangan ng ating kaluluwa. Pag nagpipreach, ganun din. Pag preaching, ginagamit din ang labi ng pastor bilang transmitter, mga kapatid, ng Diyos. So nagbo-broadcast siya, dito lumalabas. At kayo yung radyo. Kayo yung radyo. Kayo ang tatanggap, mga kapatid, nung na-transmit na mensahe, kayo yung mag-demodulate at sa inyo lalabas yung tinig. Come on. May nakikita ba kayo doon? If God speak, mga kapatid, then you receive it, then you demodulate it, then you know what's the message, then you live the message, and you become a living episode. Amen. But if you did not receive the transmission, come on. Pag hindi mo na-receive yung transmission, may transformation ba na mangyayari sa'yo? Come on. Come on. God is transmitting. If you don't receive the message, you cannot be transformed. Kaya nasabi ni Brother Branham, mga kapatid, ito masakit to. Sabi niya, sa gawain ng Diyos, tignan ninyo ganito ka-importante ha. Listen carefully. Sa gawain ng Diyos, sabi niya, ang bata,
maliit na bata, pwedeng pigilin niya ang kanyang hininga hanggang sa maging blue ang kulay niya. Pero yan ay ginagamit ng demonyo. Dapat alam mo ang dahilan bakit ka naroon sa gawain. Ang dahilan para pumunta ka sa gawain ay makinig ng transmission. Amen. Hallelujah. Nagaling sa Diyos dahil kung hindi, ang iyong atensyon ay napunta doon sa bata, hindi mo masasapol yung transmission at yung transformation na dapat maganap sa iyo, hindi mangyayari. Grabe naman, pastor. Wala naman compassion yan. Where's your compassion? Nasaan na bag mo? Yung bata, nagwawala. Nagwawala dahil ginagamit ng. Sabi ni Brother Branham, kahit maliit na bata yan, pwedeng gamitin ng diablo. Just to prevent, just to disrupt, just to distort the transmission coming from God. Hallelujah! Ano naman yung transmission na nanggagaling, mga kapatid, dito sa baba? Ang transmission naman na nangyayari ay yung galing sa mga scientific instrument na naimbento ng tao. Ano yung nagagawa nito, mga kapatid? Para wala kang panahon sa panalangin, mag-epic ka. Mag-epic ka. Mag-epic ka. Facebook ka. Facebook. Totoo? Ba't mo ginagawa kung hindi totoo? It's consuming your time. See? Kaya nga nagagamit yung scientific instrument para ilayo ka doon sa totoong transmission na ginagawa ng Diyos. Ano ang dapat mo ginagawa? Nagpapasa ka ng salita ng Diyos, pero wala kang panahon doon dahil mag-FB ka, mag-scatter ka, mag-scatter ka, scatter, scatter. Manood ka ng Netflix. Mag-Netflix ka. Ang daming magagandang palabas dyan. Yung Marvel, kinuha na ng Disney. Alam mo ba yun? Ha? Alam mo na? Yung Marvel superheroes, Disney na nagpapalabas dito. Alam mo ba yun? Alam mo? At ang gaganda ng mga pinapalabas doon. Kita mo, may mga superpowers sila. Kita mo? Dapat, di ba, ganun ka rin. Dapat bumilib ka. At yan ay okay. Okay yan. Dahil ang daming gumagawa niyan. Hindi lamang hindi mananampalataya ang gumagawa niyan, kundi kahit mga mananampalataya. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga FB account nila. Tingnan mo kung ilan ang followers nila. Tingnan mo ang mga likes nila. Di ba? Di ba ginagawa nila? Ginagawa ng mga mananampalataya din yan. Kaya gawin mo rin kasi okay yan. Okay yan. Kung di mo yung gagawin yan, mapagpaiwanan ka ng panahon. Ma-out of place ka. Paano kung gusto kong kontakin ng mga kaibigan mo? Hindi ka makakasagot dahil FB lang ang paraan nila. Kaya dapat mag-FB ka. Mag-FB ka. Bawat chat nila ay kailangan mong sagutin. Sagutin mo. Magbabad ka dyan. Maraming reels dyan. Maraming reels. Hindi ka maubos ng reels. Bawat pitik ng niyang mga daliri, may lalabas na reels na kaakit-akit, tugmang-tugma sa mga bagay na pangangailangan mo sa buhay. I-improve niya ng buhay mo. Paano hindi yan okay? Okay yan. Dahil kung hindi mapag-iwanan ka. Nakita niyo, mga kapatid? Hindi natin napapansin. It's coming into our home, into our hearts, without invitation. Pagbukas mo ng computer mo, internet mo, dami ka agad mapagpipilian, di ba? Ang dami. May mga, ano itong premiere na ito? Saan mo nga itong premiere na ito? Free movie. Uy, ang ganda nito. Superhero. Kung minsan, ang problema, bigla na lang, mga kapatid, doon sa mga seleksyonan doon, may malalaswang sinasama. Grabe, as in malaswa. Paano pa mapipigilan yung sarili mo? Ayaw kong tignan, nandun, nakita mo niya. So nauudyokan nga. As a man, as a human being, mga kapatid, ang respond mo ay natural. Because you are a natural man. Unless you are spiritual.
Kaya nga naboborn again ang isang tao. Para pag naborn again, nagiging spiritual. Ilantad mo man siya, mga kapatid, sa mga bagay na gawa ng kaaway, alam niya kung anong pipiliin pa rin niya. Amen. Hindi mo na siya madadaya. Hindi mo na siya maaakit. Dahil alam niya ang consequence. Alam niya, mga kapatid, kung ano ang magiging kabayaran ng bagay na kanyang gagawin pag nagpaakit pa rin siya sa pang-aakit na ginagawa ng kaaway. Hindi yan, mga kapatid, mo yan kakayanin. Sobra ang information sa internet. Kaya nga, ano yan? Ano www? World Wide Web. Grabe, lahat ng informasyon, di ba? Ang hirap unawain, di ba? Lahat ng informasyon nandoon, mga kapatid. I-type mo lang, nandoon agad. Yung mga kabataan na ngayon, grabe. Pag binasa mo, mga kapatid, yung kanilang sinasubmit, mga kapatid, na narrative, wow, perfect! Perfect to the letter, tama yung grammar, mga kapatid. Pag pinagsalita mo, nahulog yung IQ. Hindi nagtutugma yung sinasabi doon sa sinulat. Pero pag binasa mo yung grabe itong talino naman ng bata na ito. At this age, 14 years old, 15 years old, 16 years old, nakakasulat ng ganitong naratibo. Grabe, ang galing. Iyo, halika. Explain mo nga ito. Lalabas yung totoo. Mga kapatid. Diba, pag nag-umpisa na nagsalita, putal na, mali pang grammar. Sabi, ba't may grammar to? Ba't mali man ang grammar mo? Dahil po kisisi. Sisi ba yun? Dahil po kisisi, dahil kay ChatGPT. Bra, tinulungan po ako. Sino yan? Grabe, perfect bilang mo yun. Gagawa ka, mali-maling grammar. Tapos sabihin mo, pakiproprete to, sisi. Pag binigay mo isesi, mga sisi ba yun? Pag bigay mo sa kanya, pagbalik sa'yo, perfect grammar na. Ang ganda pa. In-streamline pa. Seamless, mga kapatid. Ang ganda ng transition niya, mga kapatid. Ay, matutuwa yung aking teacher. Talagang matutuwa. Pero pag di mo ano yung paliwanag, talagang hindi siya matutuwa sa'yo. Mga kapatid. Kasi, look at that. Doon pa lang, nandaraya ka. At science na yan. Di ba? Science again, mga kapatid. Kaya wag tayo, mga kapatid. Wag natin hayaan ma-distort yung transmission ng Diyos. Ma, hindi ba nagtutulog sa gawain, di ba? Pagpagod ka, puyat ka, I would rather want you to be here, sleep here, than don't go here at all. Okay lang, mas okay sa akin yan. Mas okay sa akin yan. Pero ingat ka. Kasi sa isang gawain, mga kapatid, palagi tinutulugan yung pastor. Yung pastor, medyo napuno na rin, sabi niya. Buti ko natutulog, humihilig pa. Sabi niya, mga kapatid, doon sa kongregasyon niya, sabihin mo, kung kayo, huwag kayong tatayo. Sabi niya. Kasi, pag tumayo ka, ang ibig sabihin, oo. Pag nakaupo ka, hindi. Sabi ng pastor, ikaw ba yung anak ng demonyo? Biglang tumayo, mga kapatid, nagising. Ang tingin niya, mga kapatid, ako po lahat. Sabi niya, pastor, di ko alam kung anong pinagbubutuhan. Pero alam ko, dalawa tayo rito. Ang damay pa. Kanino? Ang dami pa. Huwag yung gawin sa akin yun, ha? Grabe, mga kapatid. Kasi, yung tutulogan kasi yung transmission, biro ninyo, tunog na tunog. Anong makukuha niya? Anong matatransmit sa kanya? Huwag natin hayaan, mga kapatid. Ang pananggalang mo para hindi makapasok ang transmission ng kaaway, mga kapatid, ay dasal, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdalo sa gawain, sharing the Word of God. Mga kapatid, sharing the Word of God. So every time may gawain tayo, magmula umpisa hanggang matapos ito, God is transmitting. Do you understand? Kailangan maunawaan niyo ito dahil pagkatapos nito, meron ako ipapagawa kay Brother Leo para maunawaan ninyo bakit niya ginagawa. See, if you stand while God is transmitting and go somewhere else, nadidistort yung transmission ng Diyos. I hope nakuha mo, Brother Leo rin. Kasi ikaw magpapatupad nito. Hindi lang yun. Yung pagtayo mo, madidistort mo ang transmission sa iba. Kasi, mga kapatid, pati sila ay titingin sa'yo. Instead na
nakikinig ng maayos doon sa transmission, mga kapatid, nadidistract yung kanilang pakikinig dahil biglang makukuha mo yung attention nila dahil sa ginawa mo. Kaya habang nananalangin, wala dapat gumagalaw. Dapat na kayong kulahan. Kaya mo bang nag-iisa na nakamulat lang yung mata mo? Nakakayanan mo? Kung di mo kaya, lahat na kayong mga diakono, imulat ninyo mata ninyo at itingin ninyo sa paligid ninyo. Kasi, mga kapatid, this is for our souls. Hindi po ito para kay pastor, hindi po ito para kanino lang. Pag nanggulo yung bata at nandun sa peak, mga kapatid, huwag kayong tumingin doon sa bata. Makinig pa rin kayo. Yan sabi ni Brother Branham. Kasi gagamitin yung bata para ma-disrupt yung transmission sa inyo. Nasusundan ko natin, nasusundan mo, Brother Leo. So, anong gagawin mo pag minananalangin at biglang tumayo at pupunta dyan sa area mo? Pag may ginawa si Brother Leo sa inyo, unawain ninyo. Ilalagay kayo doon sa likod. Huwag ikulong sa CR. Diyan lang sa likod. Para pagsabihan kayo, paalala kung ano itong diniscuss natin ngayon. Kasi, mga kapatid, para sa inyo rin yon, hindi para sa kanya. Para sa inyo yon. God is dealing with you, pero tandaan po natin, if God is light, mga kapatid, John chapter 3 verse 18 to 19, mga kapatid, sabi doon, ang ayaw, mga kapatid, sa katotohanan ay hindi lalapit sa liwanag. Siya ay magtatago sa kadiliman. Sa makatuwid, magkaugnay ang kadiliman, mga kapatid, sa kasamaan. At ang kasamaan ayaw lumantad sa liwanag. Dahil pag siya'y lumapit sa liwanag, malalantad ang kanyang masasamang gawa. Nasusundan po natin, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa mga gawain na ganito. Kumilos tayo ng maayos kasi we are not, you are not an island. Man, you are not an island. Hindi lang ika ay isang tao na nasa isang isla. Na pwede mong gawin, ano man ang gawin mo, walang maapektuhan, walang magigialam sa'yo. Unfortunately, you are in an island with so many people. Kaya pag ikaw ay kumilos, lahat ng kilos mo, tapikin mo yung tubig. Mananatili ba ito na hindi kumikilos? Pumunta ka sa ilog, may time na yung ilog kalmado. Tapikin mo. Anong nangyayari doon sa tubig? Di ba? Magkikreate ito ng ripples, mga kapatid, dahil mabubulabog siya. Merong puwersa na gumalaw dito, mga kapatid. So, ganun din sa isang gawain. Pag tayong lahat ay naka-tune in, mga kapatid, sa transmission ng Panginoon, at pagkatapos, merong biglang iba ang ginawa, nasisira yung transmission sa lahat, hindi ng isa. Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating mga kilos, sa ating pananalita, mga kapatid. Most of all, hanggat maaari, huwag mong tulugan. Then pag tinulugan mo, nawala ang attention mo, alam mo na itong mga anak ni Apo ni Sister, alam niyo na, bibless ako sa inyo. Kasi wala pa ako nakitang inantok. Walang mag-antok sa inyo. Dahil sinabi kong walang inaantok sa inyo. Kasi palagi silang nakatingin. I don't care kung walang naman. I don't care if they're staring blank at me. Ang mahalaga, hindi sila, nakatingin sila all the way from start to finish. Pasinin nyo sila. Hindi yan mga datihan dito, ha? Hindi nyo na-observe, ano? Sino nakapag-observe? Tahan nila. Brother Leo, observe mo. Di ba? Wala kang makikita. Last week, meron lang isang tumayo kasi lumipat, mga kapatid. Pero all the time, makikita mo, mga kapatid, hindi tumatayo yan. Diretsyong nakikinig. Tumatango. Kung tama, meron pa nga tumatango. Si Ermin, tumatango. Sino pa? Nandito si Ermin. Pasensya na kayo, pare-pare sa tingin ko. Sakit. Sino isa doon? Naka-gray. Yung dalawa na yun, kambal kayo kambal. Okay, yung kambal, tango ng tango. Pag tango ng isa, tatango rin yung isa. Nakaka-bless, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Kasi hindi sila datihan dito. Pumunta lang sila rito, mga kapatid. May ganyan sila na makinig. Pero if you are here, mag-bless kayo. Kasi magmula umpisa hanggang matapos, nakatingin sila. Si Blessy, ganun yan. Si Blessy, tagal din natin yan kikita. Pero hindi yan pumipikit ng mata. Nakakatuwa, mga kapatid. Tama yung kilos, mga kapatid. Kaya huwag niyong hayaan ma-disrupt yung transmission. Napaka-simple itong tinatalakay natin, pero napakabigat ang epekto sa ating kaluluwa. It is
the Word of God that could only transform us. The revealed Word of the hour. Hindi lang basta salita. Bawat panahon, mga kapatid, ng iglesia, may ibinibigay na mensahe ang Diyos. Doon sa first church age, meron silang mensahe. Amen. Second church age, meron sila. Doon sa Ephesian age, meron silang mensahe. Pagdating sa Smyrna, meron sila. Mga kapatid, pagdating sa Pergamos, meron sila. Sa Tyre, meron sila. Mga kapatid, Sardis, Philadelphia, Laodicea, meron silang mga mensahe. Tayo, meron tayong mensahe dito sa Laodicea. Ang pagkakaiba, mga kapatid, sila hindi kompleto. Para kasi itong araw, pag meron kang bagong tanim, mga kapatid na petchay, hindi mo pwedeng expose yan agad sa araw, mangungulan to. Sino nagtatanim? Dali-dali lang po kaya ng mga ano. Dali-dali. Si Sepe nagtanim ng sili. Sabi sa akin, nagtanim ng... So, ang gagawin mo, kukuha ka ng talukap ng saging, ilalagay mo yon para hindi siya mainitan, at pagkatapos ng pag lumabas na yung lumaki na yung dahon niya, mga kapatid, at nakita mong medyo matibay-tibay, nakaraniwan, sa 2 linggo, pwede mo nang tanggalin yung talukap dahil kaya niya na yung init ng araw. So hanggang dumating ang tanghaling tapat, kakayanin niya na. Pero may mga stages diyan, kakala mo kaya niya na, pag tinanggal mo yung talukap, mawalan mo. Tinapan mo na ng alas 7, sinirit mo, kaya na. Hindi naman po. Tinanggal mo yung talukap, expose siya ng alas 9, nawalan mo siya. Kasi hindi pa kaya. Ganon din, mga kapatid, yung mensahe sa huling papanahonan. Ang mensahe sa bawat iglesia. May ibubuhos lang na mensahe dito kasi yun lang ang kaya nila. Nabuhos din sa Smyrna kasi yun lang ang kaya nila. Nabuhos din, mga kapatid, sa Pergamos kasi yun lang ang kaya nila. Sa Tyre, yun lang ang kaya nila. Pero pagdating sa panahon natin, grabe ang binuhos sa atin, 7. Hallelujah. Hindi lang 1, 7. Lahat ng mensahe, mga kapatid, na kulang doon, na hindi natalian ng tama, kakalog-kalog, tinalian ng tama rito dito, sa huling kapanahunan para hindi kakalog-kalog. Amen. Bakit? Kasi binigyan tayo ng Revelation 10.7 na mensahero. Amen. At yung Revelation 10.7 na mensahero na ito, tatapusin niya tingnan ninyo, singular yung mystery doon. Ibig sabihin, lahat ng misteryo na hindi nalaman sa mga nakaraan na panahon, malalaman natin sa panahon na kinabibilangan natin. Kaya nga nakapakapalad ng mga end-time message believer ngayon. Kahit anong tanungin mo, halos masagot nila lahat. Lalo na kung nakikinig silang maigi sa lugar nito. Tanungin mo sa rapture, alam nila. Tanungin mo sa redemption, alam nila. Tanungin mo sa Kinsman Redeemer, alam nila. Tanungin mo, mga kapatid, sa tinuturo ni Brother Joel, alam nila. Diba? 7 years covenant, alam nila. Hindi alam nila. Sino nakakalam yan? Sa ibang pananampalataya. Kundi tatayo yung pastor, mga kapatid, pagkatapos magpipreach na yan ng salvation. Di ba, amen? Paulit-ulit, pagdating ng susunod na dito, salvation ulit. Ganito tayo kumilos, mga kapatid, Christian living. Dapat ganito tayo kumilos, dapat ganito tayo gumagalaw, dapat ganito tayo nakikitungo. Ganun lang, ganun, paulit-ulit, Christian living, salvation. Pero kayo, ang tinanggap ninyo ay kung ano ang darating. Amen. Para alam ninyong kumilos, para alam ninyo salubungin si Kristo. Hindi nga nila alam eh. Nang salita ng Diyos, kailangan ipamuhay nila, mga kapatid. Kaya ganon ang buhay nila. Hindi nila pinapaniwalaan na walang babae na pwedeng mangaral. Kasi hindi dumating sa kanilang mensahe na napapanahon. Ang mensahe na napapanahon sa amin, mga kapatid, hindi pwedeng mangaral ang babae. Hindi pwedeng manguna ang babae sa iglesia. Dahil ang babae, sabi ng 1 Timothy chapter 2, mga kapatid, ang babae ang nahulog sa pagkasalangsang, hindi ang lalaki. Ang babae ang nadaya. Kaya pag ang babae ang tumayo, mga kapatid, dito, at siya ay nadaya, at ang salita na kanyang dinala sa inyo ay pinaniwalaan yung tama, patay ang inyong kaluluwa. Nakita ninyo kung bakit ayaw patayuin ang isang babae at mangulang ang isang babae sa iglesia. Pero sa kanila okay. Because they don't have the message of the hour. They are not being transmitted with the divine truth. So yung itinatransmit sa atin, mga kapatid, ng mensahe, tuwing nagtitipon tayo, ito ay banal na katotohanan. Amen. Hindi po ito pinulot kung saan lamang idea ng isang pastor, mga kapatid. Meron tayong pinagsasaluhan ng mensahe sa panahon na ito. Amen. Pumunta kayo sa ibang church, mga kapatid, iba ang tema nila. Pero magtataka ka, may kaugnay sa mga tinalakay dito. Nag-usap kami, hindi kami nag-usap. Ibang subject matter nila doon, ibang subject matter dito.
Pagkatapos, pag nag-meet, mga kapatid, yung mga mananampalatay, ang tinalaki ng Pastor Nino din, tungkol sa ano end time event Yung 7 years covenant. Oh, alam mo, tutalaki din sa aming church yun. Ano ang title na mensahe ninyo? Yung the sheep is not coerced with the sheep. Ay, ibang sa amin. Sa amin doon, in gathering of seed. Ang tinalakay namin doon ay 70 weeks of Daniel. Sige, tingnan ninyo, magkaiba ang tema, pero isang espiritu na dumaloy. Parehas. May parehas na tema na, kahit dito nga lang, di ba? Minsan sabihin na lang sa akin ng sister wife ko, oh, may bagay kayong tinamaan ni Brother Joel na parehas, sabi niya. Bakit? May isang espiritu. Hindi man kami nag-usap, mga kapatid, hindi nga ako lumalabas. Alam niyo bakit? Para gusto kasi pag tayo ko, wala akong alam sa nangyari dito. At kung isang espiritu, mga kapatid, iisa ang pagkain natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Because there's only one God transmitting divine truth to us. Iisa lamang ang tinatanggap natin na mensahe, mga kapatid. Kaya tandaan po natin ito. Hindi ito masyadong mahalaga sa mga kabataan. Kasi yung hatak pa ng sanlibutan ay nandoon sa kanila. Wala silang magawa. Yun ang problema. Para ma-disrupt yung transmission ng sanlibutan at patuloy silang maakit, kailangan i-involve din nyo, mga parents, ang sarili ninyo. Encourage nyo silang magbasa ng salita ng Diyos kesa manood ng kung ano-ano sa internet, kesa maglaro ng video games. Encourage nyo sila. Kung di nyo sila ma-encourage, mga kapatid, situate pag kumakain kayo. Gamitin nyo yung panahon na yun para magbitaw ng salita ng Diyos. Kasi punta tayo ng Ephesians chapter 2. Yung Ephesians chapter 2, yung prince of the air, prince of the power of the air, he is working in the children of disobedience. Yung mga anak na pasaway, mga kapatid, doon kumikilos yung prince of the air at ito ay si Satanas. E paano kung di ka pasaway? Makakakilos siya. Come on. As simple as that. Pero kung pasaway ka, alam mo kung sinong kumikilos sa'yo. Hindi mo may pagkakailan. Wherein and time pass, you walk. Alam natin. Galing tayo dyan, Brother Kel. Pasaway tayo. Brother Kel pa nga, pupunta yan sa SM. Nalagyan niya ng yung book niya. Nalagyan niya mga kapatid ng gel. Tapos, dalawa sumay. Kaya niyon. Kaya niya. O, nagtataka si GM. See? Kung kalokohan, wala ka pinagban. Wala. Kaya, pasensya lang kung na-anticipate niyo yung kilos mo. Bukod sa nagawa niya, nagaling pa siya sa chess. At pa siya ng 7 moves sa'yo. Kung ano man ang ikikilos mo, kasi ginawa namin dati, kaya alam namin ang epekto. At ang dahilan kung bakit namin kayo binabati, dahil ayaw namin sa piti ninyo, yung sinapit namin. Hindi maganda ang mga sinapit namin. Hindi maganda. Nainggit nga kami sa inyo dahil sa edad ninyong yan, nakakapaglingkod na kayo sa Panginoon. Kami, ilang taon kami inaabot. Ako 30 years old bago ako inaabot. Maglingkod sa Panginoon. Dati, anong ugali ko, anong buhay ko, grabe. Mga kapatid. So we have to stop the transmission of the devil. Yung transmission niya, science lahat yan. Pure science. Lahat ng binabato, as simple as buksan mo, mga kapatid, ang cellphone mo at nababad ka dyan. Paano mo nalaman na nababad ka, mga kapatid? Kung hindi importante yung cellphone at ginagawa mo sa cellphone mo, pagkasagot mo ng chat, ibababa mo. Kung yun ang purpose mo. Pero pag nag-scroll ka na dyan, that's the devil telling you to scroll. Ang nasusundan po natin, mga kapatid, for communication lang yan. For research lang yan. To us, believers. Pero pag nag-start ka na dyan na nag-scroll, nang hindi patungkol sa Diyos ang ginagawa mo, God is using, the devil is using that to distort the message of God. So kayo sa mga kapatid, mapalapit ka sa Diyos, mapapalayo ka. Bakit? You're giving more time to your altar. That becomes your altar. Hindi natin napapansin, di ba? What do you do sa altar? Bababad ka doon. Di ba? Nagbababad ka. Pag nandun ka sa cellphone mo, what's the purpose of prayer? Fellowship, di ba? You want to fellowship with God. Amen. You want to commune with God. Pero pag yung cellphone ang gamit mo, one way,
tanggap ka na lang ng tanggap. Parang meron kang asawa, mga kapatid, na daktakera. Daktakan ka sa umaga, daktakan ka sa tanghali, daktakan ka sa gabi. Nakakarindi, di ba? Pero hindi ka maririndi. Dahil magaganda yung inaalok, mga kapatid, na nakikita mo sa cellphone mo. So, examine it. Maka-Diyos ba to? Pinapanood ko, ini-scroll ko, tinitingnan ko, hindi. Kung hindi, sabi ni Pastor, paraan ito ng Diablo para ilayo ang isip ko sa Diyos. Yan, tell me, bitumayo dito kay isa. Sabi niyo sa akin kung yan ay mali. Mali ba yung sinasabi ko o tama? Na nalalayo ang isip ninyo sa Diyos, mas marami kayong panahon na inuukol doon sa mga instrumento ng science na kinakalabit ninyo kaya sa panahon na magdasal, kaya sa panahon, baka hindi nga kayo nagbubuklat ng Biblia ninyo eh. Sino ang young people dito na nagbubuklat ng Biblia? See? Di ba kayo may baka sabihin nyo, baka naman sabihin nila nagyayabang ako. Hindi, alisin natin yung yabang-yabang. Sino ang nagbabasa rito ng Biblia? Na young people, kasi susunod kong gagawin, tatanungin ko siya. Maglakas lang kayo. Hindi nyo ako madadaya. Tatanungin ko yun ng simple na tanong sa Biblia. Kung talaga nagbabasa kayo. Come on! Sino ang nagbabasa ng Biblia rito na young people? Nakita ninyo, this is serious. Seryoso to. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tinatanggap ninyong transmission galing sa demonyo. Kaya yung kilos ninyo, makademonyo. The assessment will be yours. Kasi sinasabi ko lang yung magiging epekto. Hindi ko kayo pinaparatangan. Come on, church. Kasi baka isipin nyo, grabe naman magsalita si pastor, sinabi niya, demonyo ako. Hindi po ganun ang purpose ko. Ang purpose ko, mga kapatid, if you are not receiving the transmission of God, you are receiving the transmission of the devil. And if you are receiving the transmission of the devil, you are being transformed to the image of the devil. Bakit ka pasaway? Ugali ba ng Diyos yan? Come on! Come on! Saan galing yan? Hindi pala paano ko pa ito i-overemphasize. Pero nakukuha pa natin, saan galing ang pagugaling pasaway? Sa Diyos! It's the transforming power of the devil. Pinatransform ka nang hindi mo alam, namamalayan. Bigla na lang, mga kapatid, na nagiging pasaway ka, rebelde ka, mapag-imagsik ka sa magulang mo, sa pastor mo, sa church, mga kapatid, sa kapwa mo mananampalataya. Bakit? Because the devil, you are receiving the transmission of the devil. And the message you are receiving from the devil is transforming. Naalala ninyo yung sabi kong darna? Di ba? Kaya kalaki siya, nagdarna siya. Kasi yun ang mensahe na na-receive niya. Mag-ingat kayo. Ang mensahe ng Diablo, lahat ng mali, mga kapatid, pwede niyang pagandahin at magiging tama. Pwede yan. Pwede yan. Ang palagi mga kapatid na punctuation mark niya ay pwede yan. Kaya mag-ingat tayo. Pwede nga ba ito? Pwede nga ba ako magpaputol ng buhok? Di ba? Sasabihin, tingnan mo, kahit yung katabi mo, pwede kami transmitan. Paputol ka ng buhok, mukhang losyang. Tingnan mo nga itsura mo. Tingnan mo yung si Ann Curtis. Di ba? Gaganda ni Ann Curtis. Di ba? Pag mumiti siya, kasi maganda yung buhok niya. Dapat ganun din ang buhok mo. Ang buhok ni Ann Curtis, mahaba pa may kli. Tapos sabi natin may kli. Kaya dapat ganun ang buhok mo, may kli. Iklian mo. Eh, anong sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 11. Basahin nyo ng buwan. Nasabi doon, hindi maaring putulan ng babae ang kanyang buhok dahil yun na lang ang kalawalhatian na naiiwan sa kanya. Aalisin mo pa yung kalawalhatian na naiiwan at yun ay pansaplot mo. Kaya pag ikaw ay humarap sa Diyos, naputol ang buhok mo, tila baga wala kang saplot na humarap sa Diyos. At sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, di manalangin, hindi ka pwede na manalangin kung putol ang buhok mo. At sabi ng banal na kasulatan, kung magpaputol ka ng buhok, magpakalbo ka. 1 Corinthians chapter 11, basahin ninyo. See, napakasimple. Itinuturo ba yan sa ibang pananampalataya? Gee, magpakulot ka. Pangit na. Kulutin ang buhok mo kung mahaba. Problema pa yan. Pag ikaw ay nagmamadali, sashampuin mo. Pero sashampuin mo, nanghirap kang puin. Katapos, wala. Tignan mo nga yung buhok mo. Hindi pantay-pantay yung buhok mo. May mahaba, may maikli. Putulan mo yan.
Putulan mo, nandyan na yung buhok mo, putulan mo. Kulap pa, taso pa dito, putulan mo. Tingnan mo pag nakalabas. Pag nakalabas, yung leeg mo, talagang lilingon ng mga lalaki, gustong parang kagatin at halikan yung leeg mo. Kaya magpaputol ka ng buhok mo. Magpaputol ka ng buhok mo. Gawin mo yan. Eh, ikaw naman, dahil napipressure ka doon sa mga kaklase mo, kaibigan mo, paputol ka. Tingnan nyo, anong pinakinggan mo? Mensahe ng Diyos, transmission ng demonyo. Ang anak, mga kapatid, ng demonyo, magtatago sa dilim. Ayaw lalantad sa liwanag kahit masinagan siya ng liwanag ng salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang binhi ng Diyos, pag nasinagan siya ng liwanag ng salita ng Diyos, mabubuhay siya. Susunod siya. Dahil sasabi niya, bahagi ako niya na. Amen. Kilala ko yung tinig na yan, kilala ko yung salita ng Diyos. Hallelujah. Why? Because you are part of the Word of God before the foundation of the world. Yes. Bago pa man tinatagan sa libutan, bago pa man na-create ang unang atom, ikaw ay nasa isip na ng Diyos. Amen. Kaya kilala mo kung ano ang isip ng Diyos. Amen. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, when the deep call to the deep, there's a deep that will answer to the calling. Yes, God. Di mo mapigilan ang sarili mo. Lalapit ka sa liwanag. Pero kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, kahit anong liwanag ang tumama sa iyo, kahit anong katotohanan, kahit anong banal na katotohanan ang marinig mo, wala itong epekto sa kaluluwa mo. It does not matter. What matter is, nagagawa ko ang gusto ko. Cain syndrome ang tawag niyan. Meron niya bumaba na ang Diyos na manlilikha. Bumaba sa level ni Cain. At sabi niya, bakit ka ba nalulungkot? Bakit ba masama ang kalooban mo? Kung ginawa mo, kung anong ginawa ng kapatid mo, hindi pa tatanggapin kita. Pati yung handog mo. Anong ginawa niya? Ikaw si Abel to. Dinala niya doon sa ilang, tapos pinatay niya. Ito yung simbolo. Siya yung simbolo ng tama. Akala ni Dimple, pag pinatay niya, mga kapatid, si Jello, wala nang batayan ng Diyos kung anong tama. Hindi. Maglalabas ulit ng panibago. Maglalabas ulit ng isang lens. Si Seth. At doon nakita ulit yung katotohanan. Yung banal na katotohanan. Kaya walang magawa ang Diablo. Pigilan man yan, mga kapatid, sinasabi ko lang ito para alam ninyong kumilos. Pero the truth is, hindi mapipigilan talaga ng kaaway ang transmission ng Diyos kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Yung talagang katotohanan dito. Gusto ko lang makita ninyo, mga kapatid, yung nangyayari talaga para alam niyong kumilos na kahit papano, walang epekto sa akin ang salita ng Diyos. Pero sabi ni Pastor, ganito kikilos na ako na maayos. Para kunwari anak ako ng Diyos. Kung kahit papano, di ba? Kahit papano, yung ibang mananampalataya, hindi na-disrupt. Nakakatulong ka pa rin. Kasi kumilos ka ng tama kahit hindi mo nararamdaman yung epekto ng salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo makita yung application. Ang nakikita mo, para kang pinapagalitan palagi. Pero doon sa matured Christians, pag narinig mo ang salita ng Diyos, lalo na pag alam mo binati ka, Hallelujah. sabi mo, salamat Panginoon, pinaalala mo sa akin. Di ko naalala yan eh. Nagawa ko yung Panginoon, pero nakalimutan ko na. Mabuti pinaalala mo. So, anong gagawin mo? Hingi ka ng tawad. Pag hingi mo ng tawad, mga kapatid, justification does not stop there. Tayo ay kailangan ma-justify tuwi na. Ano ba yung justification? Yung pag tinignan ka ng Diyos, tila baga wala kang nagawang kasalanan. Kasi bago ka na-justify ng Panginoon, inaring ka na, ang kalalagayan mo ay isang bote, pasensya na kaya, kasi I have less than 1 hour to preach. Pansinin niyo yung oras pag pumunta ko rito. Kaya manage natin ang time. Kasi pag hindi nyo manage, pati ako, lalampas ako. Akala ko noon, lumalampas ako sa time. Pero nung inobserve ko yung time, nagbibigay sa akin, kung minsan pas 11 na. Kaya pasensya kayo kung sumusobra ako. So manage natin yung time natin na iyan. Now, nawala. Sige, kasi nilasag kasi ako ng misis ko. Takot na ako. Tayo, tumayo na tayo lahat. Takot na ako. Sobrang-sobra na daw ako sa time. Purihin ang Panginoon. Sabi, makinig kayo sa asawa niyong babae.
Dahil kung hindi pakikinggan ang inyong panalangin. Alam niyo ba yan? Tere, pagpasaway yan, sabi mo, hindi pakikinggan ang panalangin ng Diyos sa panalangin mo. Sabihin mo sa kanya. Si Roger, biglang, with heart, sorry na. Ganun din, Sister Rabi, sabi mo dyan, paalala mo, hindi pakikinggan ang panalangin mo, sige kaka mo. Sabi mo rin yung Brother Kier, purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, at pasensya na kayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Lord God. Bear with me, may isa pa ako na sigurong session dito sa fourth dimension. Huwag natin itong bitawan, ba't hindi naging malinaw na malinaw. Lord God, at salamat Panginoon dahil sa napakasimple na ihemplo na pinakita mo, Lord God. Mahirap pa rin unawain, kahit napakasimple na ito, na para kaming radyo, na ano man ang transmission, ano man pinapadala mong mensahe, nasasagap po namin, at ito ay na-interpret Panginoon namin dapat ng tama. Para pag inilagad namin ito, sasabihin ng mga tao, siya ay salita na nababasa. Amen. Ganon dapat ang makita sa amin. Maaring kami yung huling Biblia na mababasa nila. Kaya hindi ito isang magaan na bagay, mga kapatid. Suriin niyo palagi kung anong pinapanood ninyo, kung anong ginagawa ninyo. When you use scientific instruments, like the laptop, computer modules, ano pa man dyan mga kapatid, especially your cellphones. Maraming bagay dyan na distraction talaga upang pigilin ang transmission ng Diyos. Sumanalangin kayo. Kahit sa sarili ninyong panalangin, alam ba ninyo yun? Nakakatanggap kayo ng pagpapala ko minsan. Sa panalangin ng iba, alam nyo ba, kung nakikinig kayong maigi, ay nandoon ang katugunan minsan ng bagay na magbibigay lunas sa inyong mga problema. Sa preaching, di mo alam kung minsan kung paano ka kikilos, kung anong sasabihin mo dahil may problema kang mabigat, pero binigyan na pala ng katugunan kung nakinig ka lang maigi doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nalulungkot ka, nakarinig ka, the joy of the Lord is my strength. Pinaalala sa iyo, nagkagalakan sa Panginoon ay kalakasan mo, at biglang meron tila nag-spring sa puso mo. Ngayong kalungkutan mo biglang nawala. Napalitan ito ng kagalakan. Napalitan ito ng sigla. Yung panlulupaypay mo nawala. Biglang sumigla ang mga kilos mo. Biglang naging maganda ang pananaw mo sa buhay. Bakit? Kasi ang langis ng Diyos ay pumahid doon sa kanta. At yung kanta ay binigyan ito ng buhay sa puso mo. At naging malinaw sa iyo. At kinilos ka ayon sa mensahe ng kanta. Ganon kasimple ang mga transmission na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero kung ito ay puputulin pa natin, napaka-ikli na nga yung panahon na tayo ay nananalangin, napaka-ikli na nga yung panahon, o kung minsan wala pa, na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, napaka-ikli na nga yung panahon na napag-uusapan natin ang salita ng Diyos, tayo nag-sharing, kung minsan wala pa nga, totally zero. At hindi pa tayo nakikinig ng salita ng Diyos dahil naiinis tayo doon sa pastor, naiinis tayo doon sa teacher, naiinis tayo sa buhay, na ang buhay ay walang kwenta, ang buhay ay masama, ang buhay ay mahirap. Ano pang dahilan para sumampalataya ka? Pero wala pang naglingkod sa Diyos na nabigo. Yun ang alam ko. Mula nung ako'y naging mananampalataya hanggang sa edad ko na ito, wala po kong nakita na mananampalataya. The person itself, not the people surrounding him, but the person itself, himself, hindi pa siya nabigo kahit minsan. Merong mga kabiguan na gustong kumatok sa buhay niya. Pero kung wala yung kagalakan ng Diyos na nasa kanyang puso, matagal niya nang iniwanan ang kanyang pananampalataya. Doon mo makikita na hindi siya bigo. Doon makikita na hindi bigo ang kanyang pananampalataya. Kaya hinihimok ko kayo mga kapatid, huwag ninyong hayaan na ang manaig ay ang transmission ng kaaway sa pamagitan ng mga modern technologies ng telecommunication. Hayaan ninyo ng mga simpleng panalangin, ang mga simpleng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang mga simpleng sharing the Word of God, o kung ano man ang tinalakay sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung ito ay siyang nagiging subject ninyo, paksa ninyo ng talakayan sa hapagkainan, ay magiging mas maigi kaysa magsusumbatan, kaysa magsasabihan ng sama ng loob sa gitna na kayo'y kumakain sa inyong hapagkainan. Mga kapatid, huwag nating papasukin ng kaaway sa ating mga tahanan. Tabuin natin siya. Tabuin natin siya. Dagdagan natin ang ating mga panalangin. Dagdagan natin ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Dagdagan natin ang pag-share ng salita ng Diyos. Pag-usapan natin si Kristo sa loob ng ating tahanan.
Pag-usapan natin ang magagandang bagay na ginawa niya sa atin. At sa pamagitan nito, hindi makakapasok anumang bagay na nais ipasok ng kaaway sa ating tahanan. Mga kapatid, higit sa lahat, palagi kang manalangin para sa iyong sarili. Napatibayin ka ng Diyos, palakasin ka ng Diyos at bigyan ka ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos upang ito ay matanggap mo at ito ay maipamuhay mo at ito ay gagawa ng pagbabago sa iyo. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Ituon natin sa Kanya ang ating pansin tuwina. Hallelujah! At huwag natin hayaan na ang kaaway ay sirain niya ang pahayag ng Diyos pag siya nakikipag-usap sa atin. Purihin ang Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah! Tayo'y umangkla sa Kanya at sabihin, Panginoon, kami po'y pagkaingatan mo, kami po'y pagpalain mo, kami po'y bigyan mo ng tagumpay upang mayroon kaming maipatotoo sa susunod na kami ay dadalo sa gawain mo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po kaming sama dalangin lahat naman ang muli magsabi ng Amen! At Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Brother Ken, pinabalik ko na kay Brother Ken. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So, bago po tayo tumawag ng malalang sa panghuling gawain natin mga kapatid. Awiti po natin yung kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapahanap sa iyong salita nagmula. Basta ang buong daigdigan ganda sadyang di mapapantayan damhin maging ang hangin at ulan likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalupit at wala nang makasya sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalupit at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, papuri ang aming walang hanggang papuri ang aming alay. Oh, hallelujah! Oh, praise God, Lord. Ito ang ating si Brother Leo.
Brother Leo, ang manalangin sa ating panghuling gawain. Praise. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa gawain na ito, Panginoon. Salamat sa pakikisama mo sa amin sa araw na ito. O Lord, napakabuti mo, Panginoon, at muli ka naming napaglingkuran. Nilikha mo kami, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan, paglingkuran, papurihan, dakilain. O Lord, gabayan mo kaming lahat, Panginoon. Yes, Lord. Nawa ang pangangaral na aming narinig ay tumimo sa aming mga puso. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na maipamuhay ang iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nakagawa kami ng hindi ayon sa iyong kalooban. Batid mo ang laman ng aming puso. Nais ka naming paglingkuran, Panginoon. Wala kaming ibang malalapitan, Panginoon. Kahabagan mo kami. Ikaw lang ang aming pag-asa. Lord, nawa makita ng bawat isa sa amin. Maging sentro ka nawa ng aming buhay. Lord, mula sa pagkalublob namin sa putikan, Panginoon, hinago mo kami roon. Personally, Panginoon, sa buhay ko. Minsan nga sinasabi ko sa aking may bahay, napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Dahil kung hindi niya ako hinango, siguro matagal na akong buto. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Kung gaano kasama noon, binago niya ako, Panginoon. Yun lagi ang pinangangaral sa amin ng aming mahal na pastor na kung ikaw ay tunay na binhi, magkakaroon ka ng pagbabago. Tama. Hallelujah. Oh Lord, salamat. Pinili mo kami, Panginoon. At nawa may pamuhay namin ang iyong salita. Lord, kung meron sa amin, Panginoon, na hindi pa nararanasan, Panginoon, ang Espiritu mo, Panginoon, iparanas mo, Panginoon, at nang makita ng bawat isa ang kabutihan mo, ang kaluwalhatian mo, Panginoon. O Lord, kung nakikita lamang namin, Panginoon, ang kaluwalhatian na naghihintay sa amin, sasabihin namin, kulang pa ang mga pagsubok na ito. Oh Lord God, napakadakila mo, Panginoon. Pagtagpo-tagpoy mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Patibayin mo, Panginoon, ang mga mahihina, Panginoon. Nasa gayong, Panginoon, kapit kamay kaming sasalubong sa iyo at masabi ng bawat isa sa amin, kapatid, di ba, napakasarap. Napakasarap ng pagtatagumpay. Hallelujah. Napakasarap na kasama ang Panginoon. Oh Lord, nawa matanim sa aming mga puso, Panginoon. Nawa wala kaming ibang naisip, Panginoon, kundi ang makasunod sa iyo, kundi ang makalakad ayon sa iyong sakdal na kalooban. Oh Lord, salamat sa mga ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, Panginoon, ang aming teacher, na kahit may nararamdaman siya, Panginoon, ay patuloy siya, Panginoon, na nagpapagal sa iyo, patuloy mo siyang ginagamit. Nawa, Panginoon, ang pagtuturo niya ay hindi nawa masayang, Panginoon. Lalo-lalo na sa aming mga youth, Panginoon. Nawa may nakuha sila rito. Salamat din, Panginoon, at binigyan mo ng kalakasan ang aming mahal na pastor. Pinagaling mo siya sa kanyang karamdaman. Napakabuti mo, Panginoon. Katulad nga na sinabi niya, nakaraang linggo, pinahawakan niya sa akin ang kanyang braso at naramdaman ko na nalalamig siya. Nagpapawisan siya ng malamig. Lord, sinabi mo nga na ikaw ang aming Diyos na tagapagpagaling. Hallelujah. Kung paano niya hinawakan, Panginoon, ang laylayan ng iyong damit, Panginoon, eh ganun mo siya pinagaling, Panginoon. O Lord, nawa kaming lahat, pahawakin mo sa laylayan, Panginoon, ng iyong damit. Inalalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang karamdaman ng aking may bahay, Panginoon, na 3 linggo na siyang inuubo. Sabi ko nga sa kanya parati, manalangin ka sa Panginoon at walang imposible sa panalangin. Hallelujah.
Panginoon, nilalapit din namin, Panginoon, sa iyo ang karamdaman ng aming kapatid na si Sister Pet. Dalangin namin, Panginoon, na itaboy mo po, Panginoon, ang espiritu ng kaaway na gumagambala sa kanya, Panginoon. Batid namin na tapat ang kanyang puso na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Dalhin mo po kami ng payapa at ligtas sa aming mga pansamantalang tirahan. At dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, na parating gumabay sa amin at magpaalala sa amin kung nakakagawa kami ng hindi ayon sa iyong kalooban. O Lord, gabayan mo kami, pakuran mo kami ng iyong mga anghel. At muli po, Lord, mapasayo walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihan pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na, Amen. Amen. Bless the Lord. God bless you, Brother Leo.